Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gubanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo nga sa pagtalima namin sa mga ito, kami pangindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan, upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna. Di na maalaala ang mga nauna pa. Ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong, hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain,
Magtagumpay sana kami sa anumang aming gagawin. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may mga nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May mga nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong narinig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Sa atin pong unang pagbasa, binanggit po ni Jesus, binanggit po ng manunulat, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ka man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Ito ang sinabi ng ating unang pagbasa na nagsasabing walang kabuluhan ang buhay na ito. Ang buhay kung saan masyadong kapit ang tao sa mga makamundong bagay. Minsan tayo rin ay nagigipit sa ganyang klaseng pamumuhay dahil sa mga makamundong bagay na hindi natin ginagamit ng wasto upang iako ang ating kapwa sa kanilang pangailangang pisikal o espiritual. Gusto nating umasenso para sa sariling kapakanan. Ngunit minsan nakakalimutan natin ang ating pagkakaroon ng awa sa ibang tao. Lalo-lalo na sa mga mas mababa sa atin. Kaya nga, kung napansin natin sa ating mabuting balita, ano ba ang nag-udyok kay Haring Herodes na mag-isip ng hindi tama? Ito'y dahil sa mali niyang ginagawa. Dahil alam niya na mayroong tatama sa kanya, na mayroong magtutuwid sa kanya, na mali ang kanyang pamamalakad at paggamit ng kapangyarihan. Kaya medyo natakot siya noong nabalitaang meron isang tao na nangangaral ng mabuti sapagkat alam niya na mali siya. Diba't ganun din po tayo? Kapag po tayo ay alam natin na may mali tayong ginagawa, nakakapag-isip din tayo. O nagkakaroon din tayo ng takot sapagkat inaalala natin baka mabunyag ang ating ginagawang masama. Ito ho ang naging takot ni Haring Herodes sapagkat alam niya mismo sa kanyang sarili na meron siyang ginagawang mali. Nabaluktot ang kanyang ginagawang pamamalakad. Kaya't
siya'y nabalisa, siya'y nag-isip, naguluhan, sapagkat meron siyang naririnig na taong nangangaral ng mabuti. Sa atin pong buhay, pananampalataya, ganun din po tayo. Kapag merong isang taong napapakinig natin na gumagawa ng mabuti, o di kaya napapakinig natin na may mga nagagawa tayong masama, kuminsan nababagabag din tayo. Lalo na't kapag natatamaan tayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Ganun pag mali ang ating ginagawa. Pero kapag hindi naman mali ang ating ginagawa, kapag kabutihan naman ang ginagawa natin, kahit na ano pang sabihin ng iba, hindi tayo mababagabag. Hindi tayo mag-iisip. Hindi tayo magugulo. Sapagkat alam natin na tama ang ating ginagawa. Pero sa puntong ito ng ating mabuting balita, ang ipinapaunawa po sa atin na hindi sana tayo matulad kay Herodes na balisa sapagkat alam niya na merong isang taong nangangaral, merong isang taong magtutuwid sa kanyang maling ginagawa. Kaya ito ang hamon sa atin na isabuhay natin ng husto ang ating pananampalataya sa Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Huwag nating tularan ang mga Herodes na akalaing mayaman ang kabanalan, ngunit nagpapakataas laban sa ibang tao. Mga kapatid, harinawa, sa patuloy nating pagdulog, sa patuloy nating pananahan, sa patuloy nating pagsimba, maunawaan natin na gumawa ng tama. Maunawaan natin na gumawa ng mabuti. Maunawaan din natin na ito ang sinasabi ng Diyos upang tayo rin ay makadulog at makalapit sa Kanya. Sapagkat ang mga taong mabubuti, ang mga taong gumagawa ng tama, ay hindi nakakapag-isip ng kung anuman. Hindi naguguluhan, hindi nababalisa, sapagkat sila'y nakadepende sa Diyos na siyang lumikha, na siya ang pinakatapat at pinakamabuti at laging tama. Sana sa pagdiriwang natin ito, ipagdasal din natin sa Diyos. Sa mga panahon na tayo ay nakagawa ng mali, sa panahon na tayo ay nakakapag-isip ng mga negatibong bagay sa ibang tao, sa panahon na tayo ay nakakapag-alipusta, nakakapanglamang, pagdasal din natin sa Diyos na sana tayo rin ay Kanyang patawarin, tayo rin ay Kanyang ituwid, nang sa ganon maging mapayapa ang ating pamumuhay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos,
mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ay patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kaludan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawin mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, umagpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan ng iyong pinagbabago at idararangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ang iyong mga itinatangi at ng mga banal na piling mong lagi sa iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patulong mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos sa aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mapagmahal, maawain at makapangyarihang Diyos, ang Ama
ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumain kang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.